Gawing ugali ang pagpapasalamat. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 17, verses 11 to 19, and I read it for you. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. As he entered the village, 10 lepers approached him. Keeping their distance, they called out, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priests." And as they went, they were made clean. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Then Jesus asked, "Were not 10 made clean? But the other 9, where are they? Was none of them found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Get up and go on your way. Your faith has made you well." Isa po sa palaging tinuturo sa atin ng Diyos ay ang maging mapagpasalamat. Isa po itong magandang asal. Asal na nawawala na sa ating panahon ngayon. Itinuturo niyo po ba sa mga bata na magsabi sila ng thank you o salamat sa tuwing sila ay binibigyan, sa tuwing sila ay tinutulungan, sa tuwing nararanasan nila ang pagmamahal ng ibang tao? Salamat. Isang salita pero punong-puno ng pagmamahal. Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong pinagaling ng Panginoong Hesukristo ang mga may ketong. At habang sila ay papunta sa mga pari, isa ang bumalik at nagpasalamat kay Jesus. Tingnan po natin ang ugaling ito. Ang taong mapagpasalamat ay taong marunong tumanaw ng utang na loob. Ang Panginoon ay nagkakaloob ng biyaya sa atin araw-araw. Hindi man niya hinihingi na magpasalamat tayo pabalik sa Kanya, ni hindi man nakadaragdag ang ating pasasalamat sa Kanya sa Kanyang pagkadiyos, sapagkat Siya ay ganap na, Siya ay banal, at Siya ay totoo. Kaya naman, natutuwa ang Diyos kapag may bumabalik at nagpapasalamat. Ang akto ng pasasalamat ay pagkilala sa isang amang nasa langit na patuloy na nagkakaloob sa atin ng pagpapala. Tayo bilang Kanyang mga anak ay marunong tumanaw ng utang na loob dahil alam natin na kung ano man ang meron sa atin ngayon, lahat ay nagmula sa Kanya. Maging ugali nawa natin ang pasasalamat sa lahat ng oras ng ating buhay. Maging sa mga maliliit na biyaya, sa mga tao na ating nakakasalamuha sa araw-araw, sa mga kaganapan sa ating buhay, mga karanasan. Magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat tayo sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob niyo po sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.